Hi guys. Magandang araw sa ating lahat. For today's devotion, I want to share yung nabasa ko ngayon. It's all about yung kay John the Baptist. Kung ano yung story niya, no? So, siguro alam naman natin kung anong nangyari kay John the Baptist sa panahon niya. So si John the Baptist was the forerunner of Jesus, a compassionate prophet who boldly preached repentance and confronted sin, including that of King Herod. So ito yun, siya yung forerunner. Pag sinabi nun, siya yung mga nangunguna, di ba? Wala pa, kumbaga siya yung prepare ng way para kay Jesus. So sa story ni John the Baptist, so ang nangyari kasi dito, siya yung mismong nag-baptize kay Jesus, diba? Nag-prepare ng way. Alam naman natin. Story ko lang, i-share ko lang yung impact of John the Baptist death. So yung binasa ko ay medyo mahaba kasi siya, nasa Mark chapter 6 verse 14 to 29. So ito yung event na nakulong na si John. Ito na yung time na dito na siya yung mamamatay or yung pupugutan ng ulo. So yun nga yung nangyari. So before that, may question ako. So why good people suffer? Hindi pong mambuti mo naman, ka namang gumagawa ng masyadong masasama. Pero despite that, Christian ka pa, pero alam mo yun, nagsasuffer pa rin tayo. May kasabihan ganun eh. Why good people experience bad pa yun? Basta parang ganun siya, no? Ikaw na yung mabuti, ikaw pa yung napapahamak. Ikaw may nangyayari pa parang ganun na masama. So parang ganito yun eh, na isa sa larawan ko kay John eh. Gumagawa naman siya ng mabuti. Sinusunod. Baga, ang ayos-ayos para sa kingdom of God. Ang ganun yung ginagawa niya. Pero what was happened is, namatay siya. So, yun yung may mga tanong eh. Ano bang nangyari? So, ito yung mismong i-share ko sa inyo. Diba? So, bakit ba dumating sa point na gano'n na pugutan ng ulo si John? So, ang nangyari kasi dito, si John, rinebuke niya si Herod for his brother wife was killed. So, John rebuke yung si Herod dahil yun nga, magiging asawa niya si Herodias. Diba? So, ngayon, actually si King Herod, medyo siya, kumbaga nakikinig din siya kay John. Sa totoo lang, nakikinig siya kay John. So, ang talagang naging masama dito or yung parang nag-request na kunin yung ulo, pugutan ng ulo or patayin si John is yung si Herodias, asawa niya mismo, asawa ng kapatid niya kasi inasawa niya ulit yun. So, during Herodias' birthday, ito na yung nagkaroon ng feast, gathering. So, parang ang nag-request naman dyan yung mismong si Juana, yung anak ni Herodias. So, syempre na sabi kasi ni King Herod na, sige, ano ba yung wish mo? Ano bang gusto mo? Lahat ng gusto mo or wish mo, ibibigay ko. So, etong anak niya, syempre, tinanong yung nanay niya. So, etong si Herodias, so, ang gusto niya, ulo ni John. So, yun, bumalik yung mismong anak niya.
Sabi, ang gusto ko po ay yung ulo ni John the Baptist na ilagay. Ayun. Nang nangyari, para hindi na mapahiya naman tong hari, kasi para may isang salita siya, kahit masama or hindi bukal sa loob niya, ginawa niya yun. So, nangyari, namatay si John, di ba? So, ano ba yung parang impact neto? Ano bang impact ng mismong nangyari ngayon? So, kung titignan natin, yung impact niya talaga, expose the words rejection of truth. Yeah, totoo yun na ikaw na yung nagsasabi ng totoo. Pero dahil the truth hurt, parang, alam mo yun, hindi tinatanggap ng mundo yung totohanan, di ba? Yung katotohanan. So, yun yung nakita doon. Pangalawa, foreshadow din yung Jesus' own suffering. Foreshadow yun. So, si Jesus magsasuffer talaga siya. Parang pinapakita doon. Then, transition the ministry fully to Christ. So, lahat ng mga followers ni John talagang nalipat kay Jesus. So, full supported na siya. Then, show Jesus humanity in grief. So, di ba after nun na nalaman ni Jesus na namatay si John, nung ginawa ni Jesus, di ba? Pumunta siya sa isang lugar, nag-pray, nag-grief siya, sobrang nalungkot siya sa nangyaring yun kay John, di ba? So, ang sakit-sakit sa kanya na ang nangyari kay Jesus. So, isa pa is demonstrate the real cause of following God. So, yun Hindi naman lingid sa atin na ang pagsunod sa Panginoon or sa ministry, hindi siya ganun kadali. Hindi siya yung parang cloud9 ba yun na tinatawag nila, di ba? Na pag nag-follow ka kay Jesus, is everything goes well, magiging maayos ang lahat. Hindi yun Minsan nagiging kabaliktaran pa nga no? Pero, ang kinagandahan nun, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Nakikita niya kung anong ginagawa natin para sa Kanya. That's our sacrifice, di ba? So, makikita talaga niya. At yung pinakahuli, keep the message of repentance alive. Umalaga pa rin dyan yung repentance, di ba? Tayo, we need always to repent sa ating mga nagagawang kasalanan. Sabi nga, His death reminds believer today that following Jesus is challenging and risky, but it always worth it. Yung salitang worth it, sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon, worth it talaga na in spite na marami tayong mga struggle sa buhay, lalo na pag naglilingkod tayo, ang Panginoon ay laging nariyan dyan para sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang ating kinakaharap na problem, di ba? Minsan, yun ang pagsunod sa Panginoon ay napaka-worth it sa totoo lang Yeah, mahirap yung buhay. Maraming mga pagsubok. Pero sobrang worth it. Ito yung prayer na, Lord, maraming sumusunod, pero alam mo yun, di ba? Sa convenient lang ako. Pero paano pag hindi na, di ba? So, prayer ko na sumunod tayo kahit di na convenient sa atin. Kasi yun Yun yung pagsunod sa Panginoon Di ba sabi nga, take up my cross and follow after me, di ba? Take up your cross, follow after me. So yun So di ba ang pagbubuhat ng cross, hindi siya ganun kabigat. Jesus nga binuhat niya yung cross, bigat na bigat siya. So ibig sabihin nun, sa pagsunod sa Panginoon, mahirap talaga. Pero worth it naman. So siguro ang may iwan ko lang na
para sa atin. Lalo na tayo mga matatagal ng Christian. Huwag nating hayaan na mapalayo tayo. Kasi alam natin na ano bang natin dito sa mundo to follow Christ, honor God, and make disciples. Keep diretso lang tayo sa pagtahak ng Christian life, no? Continue lang tayo. Hindi natin alam na sa pagdire-diretso natin may mga kapatid din tayo, may mga kasama din tayo na nakakita sa atin na even though na sobrang hirap, may mga persecution, may mga kinakaharap tayo, ay nagpapatuloy pa rin tayo. Ibang bagay yun para sa kanila. Siguro may mga ganun na nakakita sa atin. So, continue tayo. Lalong-lalo na para sa Panginoon yung ginagawa natin. No? Yun lang ma-share ko ngayong umagang to, sa araw na to. Huwag na huwag tayong susuko. Huwag na huwag tayong hihinto para sa Panginoon. Prayer ko nga na dumating man yung time na, alam mo yun, tumanda na tayo, still we're praising God. Praising God, proclaiming God na siya lamang ang ating Panginoon sa buhay. Siguro, let's pray for this. Oh Lord, thank you Lord God sa umagang ito. Salamat sa salita niyo, Panginoon, na nabasa namin, Panginoon, na share, Lord. Thank you sa buhay ni John. Nakita niyo po dito, Panginoon, na everything's happened for a reason, na may mangyayari, Panginoon, na worth it pa rin, Panginoon. Lord, as we continue this life, Panginoon, sa kanya-kanya naming buhay, sa pang-araw-araw, we pray, Lord God, sa mga struggle namin, Lord, na nandyan kayo para lagi po sa amin, Panginoon. Laging tumitingin, umaantabay, Lord God. Nagbibigay lakas sa amin sa panahon na nanghihina po kayo, Panginoon. Lord God, pray the boldness, Panginoon, to share. God, we pray sa mga pagkakataon na kailangan namin mag-share ng iyong mga salita. Nawa kayo po yung manguna. Kayo po yung magbigay ng the knowledge and wisdom, Lord God, kung magamit po namin ito. Lord, salamat, Panginoon, sa araw na ito, umagang ito. Continue to guide us and bless us, Lord, sa mga gagawin ko na. Salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name, we pray. Amen. So, kapatid, sa umagang ito, nawa the glory of God ay makita natin sa mga bagay na maliliit, makapagpasalamat tayo. Yun, always thank God, be gracious, grateful in everything. Bye.